Okay? Sige. So, para naman bago tayo magsimula sa ating talakayan today ay pag-usapan muna natin ang ating food for the soul and food for the spirit. Mga ka-music, no? Alam mo ba na may itinurong golden rule ang Panginoong Jesus, ang poong Jesus Nazareno? May golden rule, partner. Anong golden rule yun? Ito yung golden rule na itinuro ng ating poong Jesus Nazareno. Therefore, all things whatsoever ye would that man should do to you, do ye even so to them. Tagalogin ko para malinaw tayo. Yung tinuturo po, yung sinasabi po mga kaibigan ng Panginoong Diyos sa atin, gawin, golden rule gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga isinulat ng mga propeta, mga kaibigan. Hindi lang ho ito sa masamang yung parang yung gumawa ka ng masama, babalik sa iyo, parang hindi yun. Sa kabutihan, partner. 'Di ba? Kung gumawa ka ng kabutihan sa kapwa mo, Oo. 'di ba? Ganun din ang supli at babalik sa iyo. So actually it's not yung masama, It's yung kabutihan, yung pag-uugali ho natin, yung pakikipagkapwa po natin, yung nagagawa po natin sa kapwa po natin. Kasi kung ano yung ginagawa natin sa kapwa natin, partner, yun din yung ginagawa natin sa Panginoong Diyos. Amen? Amen. Diba? Ganun po yun eh. Pinakain mo yung tao na mahirap. Diba? Nasa laylayan. Poorest of the poor. Kung anong ginawa mo sa kanya, ginawa mo kay Kristo, partner, kay Jesus. Tama? Tama. Kung nilapastangan mo yung kapwa mo, ginawa mo rin kay Jesus. Yun yung ibig sabihin nun salamin. Yung kabutihang ginagawa mo sa kapwa mo ay nagiging salamin kay Jesus. Diba? Pinakain mo, binihisan mo, tinulungan mo nang walang kapalit, partner, ay ginawa mo sa Panginoong Diyos. At dahil dyan, malaking gantimpala ang naghihintay sa iyo. Amen? Amen. Ganda ng golden rule na yan. Sana po isabuhay po natin yan. At isa rin po na dapat nating pag-isipan at pagnilay-nilayan po ngayong umagang ito ng Biyernes na ho, mga ka-music, ang sinasabi ho sa Lucas 6:41-42, bakit mo pinapansin ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang troso sa iyong mata? Totoo naman. Di ba? Napagagaling ho natin sa ganyan. Yung manita. Di ba? Manita, ano pa ba yung other word? Yung bang Mamuna. mamuna. Ng pupuna ng ating kapwa. Di ba? Pinagchichismisan ho natin sila. Bakit siya ganyan? Taba-taba niya. Ay, alam mo ba, si ganito? Bakit kayo laging gabi siya lumalabas, madaling araw na umuuwi? Alam mo yung mga ganun, partner, di ba? Pinupuna natin sila sa kanilang mga ginagawa, pero yung sarili mo, hindi mo pinupuna, partner. Yan ang dyan Paano mo masasabi sa iyong kapatid na, kapatid, hayaan mong alisin ko ang iyong puwing, gayong hindi mo nakikita ang trosong nasa iyong mga mata? Mapagkunwari. Yun ang sinabi ho doon. Mapagkunwari, mga kaibigan. Alisin mo muna ang utos po ng Panginoong Diyos sa atin ngayong umagang ito. Alisin mo muna, alright, ang troso sa iyong mga mata nang makikita kang mabuti. Sa gayon, maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. So meaning, sa sarili mo muna. Bago yung iba. Alright? So, malinaw po yun, mga kanyusika. Ang ating pong pinag-uusapan po ngayon na makakatulong po sa ating buhay pang espiritual. Alam nyo, sabi ko nga, napapanahon itong 2025, yung pagbabago talaga. Yung tunay na pagbabago sa buhay po natin. Na dapat lagi tayong TGIF. Today, God is first. Na laging mangunguna ang ating buhay pang spiritual, ang buhay po natin, ang pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Alright? Hilingin po natin yan sa Ama, sa Poong Hesukristo. Hilingin po natin sa mga Katoliko, hilingin po natin ang tulong ng ating Inang Maria, kay Mama Mary.
Yes, na ang inang napaka mapagmahal sa ating lahat, mga kaibigan. Okay? Yan po ang ating food for the soul and food for the spirit today. Naway maayos tayong lahat at patuloy ang ating pagdarasal sa ating mga kababayan. Patuloy na magdasal na magkaroon ng kapayapaan, hindi lang sa ating bansa, kundi sa ibang bansa, kung saan may giyera, may mga kalamidad, tulad sa California, partner, no? Wildfire. Correct. No? Na ilayo tayo sa tukso, ilayo tayo sa kapahamakan, ilayo tayo sa sakit, at isama ho natin sa ating mga panalangin ang ating pong mga kababayan, lalo na ang mga matatanda, ang mga PWD, sa mga lahat ng nagdarahop, naghihirap dahil po sa sakit, dahil po sa sitwasyon ng buhay. No? At hingin din po natin ang kapatawaran sa Diyos sa ating mga nagawang pagkakasala dahil tayo'y tao po lamang. Diba? At ganun din po yung awa, the mercy of God, mga kaibigan. Opo, sana yan ang mamayani ngayong taong ito, ngayong 2025 at sa mga susunod pang mga panahon. No? Number 1, yung pang-espiritual. And don't forget na magkape, mga kaibigan. Opo, magkape sa araw-araw, maliban ho sa pag-inom ng Yamang Bukid Turmeric 10-in-1 Herbal Tea, ay magkape ho tayo. Anong ibig sabihin po nun? Kausapin ang Panginoon everyday. Para everyday malakas po tayo, everyday laging okay po tayo. Tama? Lagi po tayong masigla. Di ba? Positive po lagi tayo. Dahil napansin ko, partner, sa tuwing nagdarasal tayo, pagkatapos gumagaan po ang ating mga pakiramdam. Di ba? Ihiling po natin sa Panginoong Diyos yung bang, partner, yung talagang yung gusto mong mangyari sa iyo. Di ba? But wait, there's something, di ba, na may kapalit yan, of course. Ano yung kapalit na hinihingi ng Diyos? Magtiwala ka sa Kanya. Magtiwala ka ng iyong buong puso. Manalig ka. Di ba? Manalig ka. Manalig ka sa Kanya dahil wala siyang pangako na naipako. Tulad po nating mga tao na madalas po ang nangyayari po sa atin ay lagi ho tayong napapako sa atin pong mga pangako. Amen? Amen. Maraming salamat po. Sina Joel Grospe at Darlene Olaño, MOK sa 774.